kung ganyan naman kasi talaga yung ugali mo na you are deceitful in terms of your anti-corruption advocacy, marami talaga mabubisit sa'yo. Ayun. Kagaya ng binobobo-bobo mo kami sa punta na tayo dito kay Shelo Magno, ha? Kasi, di ba nga nag-post ako, nirarap-rap ko talaga siya kahapon. Kasi, nabubisit ako dun sa yung mga etos ba na, kunwari concern sa public funds, pagkatapos hindi naman pala. Marcos budget pahirap, Marcos papanagutin, Sara alisin. Sobrang tanga. Akala siguro ito ni Shelo Magno, lahat kaya niyang pagtripan at kaya niyang si Shelo hindi naman feel ng mga contemporaries niya yan eh. Actually, sa totoo lang kasi ako when I ask people around, sabi ko nga, si Ate Cathy, di ba, ang dami rin nagkikriticize yan kasi parang ayaw ilabas yung USB niya, ganyan. And to some extent, parang ako, naiisip ko rin yun. Pero when I asked around about her, actually, magaganda yung feedback sa kanya bilang person. Ganun, so, okay, so parang, maganda yung feedback sa kanya. Ganyan, may nagsasabi na, si Shelo Magno, syempre, taga-UP rin ako eh. Di ba? Nag-aas ka sa mga contemporaries na. Ay, narcissist. Totoo, Michelo. Sa totoo lang. Yun yung mga naririnig ko. Ayun. Well, kung ganyan naman kasi talaga yung ugali mo na you are deceitful in terms of your anti-corruption advocacy, marami talaga mabubisit sa'yo. Ayun. Kagaya ng binobobo-bobo mo kami sa punta na tayo dito kay Shelo Magno, ha? Kasi, di ba nga nag-post ako, nirarap-rap ko talaga siya kahapon. Kasi, nabubisit ako dun sa yung mga etos ba na, kunwari concern sa public funds, pagkatapos hindi naman pala. Actually, kung nanonood kayo ng live ko religiously, nag-express ako ng concern dun sa pag-file nila ng kaso sa PhilHealth eh. Kung natatandaan nyo yun. Nag-express ako ng concern doon sa pag-file ng grupo nila Shelo Magno doon sa PhilHealth. Remember, ito yung isang mga punto na pinagkasundaan ng iba't ibang kulay, iba't ibang mga political observers na maling-mali na ginawa ng Marcos administration. Yung paglipat ng 90 billion na excess fund kuno ng PhilHealth at ibabalik sa National Treasury. Ngayon, itong 90 billion na to, meron tong 4 na tranches ng transfer sa National Treasury. Nung nag-file sila ng petition, na-transfer na yung first tranche. I think mga 30 million yata yung unang-unang, 25-30 billion yata yung unang transfer. Hanggang sa ang naiwan na lang, 29 billion sa PhilHealth. After ng first na transfer, doon sila nag-file ng petition. Adi sige, okay, parang wow, that's a good ganyan-ganyan. Yan ang kasi dyan naman na talaga nakakalamang ang yellow eh. Kayang-kaya nilang mag-file-file ng mga kaso-kasong ganyan. They have a mechanism to make it sustainable for them na i-push yung mga legal activities na mga ganyan. And sa totoo lang, kahit pa paano, kumbaga, kung talaga saseryosohin nila yung kaso, di pagkatapos manalo sila, di everyone's going to benefit. Okay yun, walang problema doon. And kaming mga Dutertista, we can appreciate that kahit alam namin na anti-Duterte ka. 'Di ba? Ma-appreciate namin yan. Pero nung time kasi na yon, parang meron talaga ako naaamoy na malansa. Kasi after nung first, nag-file na sila ng petition. Tapos doon sa pag-file nila ng petition, may kasamang TRO yun. Pero yung second tranche at saka yung third tranche ng transfer, nangyari pa rin. So, ang naiwan na lang is yung fourth tranche. Yung fourth tranche na lang yung naiwan sa PhilHealth na tini-RO ng Supreme Court. Tapos, parang sabi ko ba, bakit parang hindi na-bother yung mga nagdemanda? Kasi you are protecting the 90 billion pesos not to be transferred to the National Treasury. Yung first, second, third tranche na transfer, ibig sabihin, hindi mo na naprotektahan yan. 'Di ba? Yung TRO covered the fourth tranche. So basically, yung demanda mo, ang naprotektahan lang niya, yung 29 billion.
parang hindi naman galit sila Shelo. Parang hindi naman galit sila Shelo. Parang feeling ko, kung kayo yung nag-file ng kaso at galit kayo sa mga nangyayari, hindi ba dapat mag-request kayo sa Supreme Court? Like, for example, no, what we want here is to protect the 90 billion. The 90 billion should not be spent by the national government to whatever fund they want to spend it on, ganyan-ganyan. Yung mga pera na na-transfer na sa national government should be put in the escrow. Hindi ito dapat until masettle natin tong issue ng PhilHealth transfer. So that yung coverage ng interpretation mo na 90 billion, nandun pa rin yung essence. 'Di ba? Ako hindi ko alam. Nagtataka rin ako na bakit ganun yung naging behavior ng Supreme Court.